ang mga pagbabago, plano natin for the Philippine News Agency, the wire agency of the Philippines. In 1996, the Philippine News Agency transferred from the National Press Club building in Manila to the Philippine Information Agency building in Diliman, Quezon City. The PNA currently occupies 480 square meters as its central desk and staff headquarters, while its foreign counterparts such as China's Xinhua News Agency, Malaysia's Bernama, and the Bahrain News Agency are now setting the bar in technological advancement. The PNA office has yet to undergo an overhaul in terms of design, equipment, and other technical facilities. With the support of the new administration, this dream of a total makeover of the country's official news agency will turn into reality. Change, if it is to be permanent and significant, must start with us and in us. The new PNA office will be expanded to 680 square meters. This will include the Mediaseum, which contains artifacts highlighting the history of the Philippine media. From the main entrance, there will be a reception area. On the right side will be the waiting lounge. From the reception area, a hallway will lead to the first zone, Secretariat, Assistant Editor's Office, and the Director's Office. Opposite to the Director's Office will be the conference room. Adjacent to the conference room is the regional office for representatives from different parts of the Philippines. From being a plain news website to a multi-platform media entity, PNA's renovation will include the construction of state-of-the-art facilities, including a news studio, audio booth, and monitoring screen. The main attraction will be the newscasting, documentary, and interview platform. The design aims to show the studios and the offices with their concentric layout. Glass walls offer visibility from the outside but will not be interrupted by studio sound. These facilities are expected to boost the organization's delivery of relevant news and information of the various programs and advocacies of the government to Filipinos here and abroad. This development is also expected to make PNA at par with the methods and capabilities of its foreign counterparts in terms of news generation and dissemination. This technological and aesthetic breakthrough will also pave the way for a fresh and stylish workplace fit for the passionate and hardworking PNA staff. Ayan. Yan ang Philippine News Agency dream na kailangan ay mag-level up ang PNA dahil napag-iwanan ng tayo moka sa China, Xinhua News Agency. Sa Russia, yung TASS News Agency, Bernama News Agency dito sa Malaysia. Kung saan dati, mga 1970s at 80s, yung Newswire Agency na Philippine News Agency ay na pwedeng makipagsabayan pa. Kaso nga, alam mo, napabayaan, na mismanage. Kanya, alam mo ba, nung pumasok tayo, walang Facebook page ang PNA. At ngayon, our stories now are being shared, some of them, 5,000, 7,000 times. Kaya, kaakibat nitong pagpapalaki, pag-overhaul ng Philippine News Agency, meron ding mga birth pains. Meron mga pagkakataon na magkakamali din yung tao. Kasi alam mo kung bakit. Wala kasing training na naibinibigay sa mga tao noon. Ngayon pala nagsisimula yung retraining ng mga reporters, writers ng Philippine News Agency. Pero yung napanood nyo kayo na video, yun ang vision ng Philippine News Agency and ang ating objective ay para meron ng isang Philippine News Agency na pwede makipagsabayan sa buong mundo and we will be proud of sa ilalim ng Administrasyong Duterte nangyari.
Ayan. Sir Mart, alam nyo, simula nang pumasok kayo no, sa PCOO, ngayon nang naging aware ang mga kababayan natin, maski ako, na meron palang tinatawag na PCOO. Ano ba yung nasa ilalim ng PCOO? So parang madami. Okay, itong nabanggit ko rin na Philippine News Agency, meron ding PTV4. Yes, sir. Ang PTV4, marami nagtatanong online, no, yung mga promise niyo na maging BBC, etc., etc. Okay, dahan-dahan natin ginagawa ito. When we came in, we were broadcasting at 25 to 30,000 watts. Now, we maximize the transmitter, may inayos tayo doon. We are broadcasting at 55,000 watts. Kung mapapansin nyo, yung news desk, not news desk, yung newscast ng PTV mas maliwanag na, mas maganda na yung set, Pati yung etc. audio. Meron na ring Facebook page. Yes. Noon, nung pumasok tayo, nasa mga not more than 20,000 yung followers, but now, almost 1 million followers ang PTV. Meron ding Radyo ng Bayan. Radyo ng Bayan, starting tomorrow, Monday, will be called Radyo Pilipinas. RP1. Bakit RP1? Bakit Radyo Pilipinas? Kung ang Radyo ng Bayan dadalhin mo sa UK, dadalhin mo sa Abu Dhabi, dadalhin mo sa Amerika, hindi maintindihan kung ano Radyo ng Bayan eh. But if you say Radyo Pilipinas, Pilipinas yan. Magbabago yan just in time for the 70th anniversary of Radyo ng Bayan. Ngayong Lunes na po ang reformatting ng programming. And within this month or first week of July, bago na yung mga gamit ng Radyo ng Bayan. 738 dito sa Metro Manila. Radyo Magazine, yung Radyo Sports will be called Radyo Pilipinas 2, Radyo Pilipinas 3. Meron tayong 104.3 FM. Ang tawag natin ngayon ay FM2. And within the month of June or first week of July, we will also launch the newest FM station of government, and that is 87.5 FM1. Aba. Para sa kabataan yun, ha? Aba, okay. Ito nga po, nandito ako ngayon sa Radyo Pilipinas Facebook page. Dati walang Facebook page ng Radyo ng Bayan, ha? Napabayaan din yan. So ito sir, bago ito. Ito. So pakilike po yung RP1 o Radyo Pilipinas sa Facebook page para sa karagdagang mga balita po. Ayan, so yun po, PTV, PNA, Radyo ng Bayan, Philippine Information Agency. Nandyan din po yung ating APO Production Unit. Ito po yung nag-imprenta ng passport. Nandyan din po yung NPO, National Printing Office. Nandyan din po yung IBC 13 na binibenta ng gobyerno ngayon. At nandyan din po ang Bureau of Communication Services. Ito po yung mga nag-iimprenta ng mga polyetos ng ating Pangulo. At nandyan din po ang News and Information Bureau. Ang News and Information Bureau, ang bureau na nagpapatakbo ng Philippine News Agency. Ayan, so napakalaki pala ng sakop Marami ng po tayong ginagawa. PCOO. At ang ginagawa natin, Mocha, ay mga reforma, institutional reforms. Kasi gusto natin na after 6 years, yung papalit na administrasyon ay mapapakinabangan na itong PCOO ng maayos. Hindi tulad nung pumasok tayo, meron mga ahensya na maganda yung pagpapatakbo tulad ng APO Production Unit. Maganda yung ginawa ni Secretary Sunny Coloma doon. Pero apart from that, may mga ahensya na kailangan talagang i-improve ang services para maramdaman ng tao yung Presidential Communications Operations Office na hindi tayo umaasa sa puro PR, Yes. yung At, public relations. Sir, you are doing a good job. Talagang damang-dama ng tao ang presensya ng PCOO. Salamat po. And ngayon po, meron yata po tayo ipapakita. PCOO, AVP. Sige. Go and roll. Presidential Communications Operations Office, or PCOO, has evolved its role from disseminating news and information from the President, the executive branch, and other government agencies to a fully equipped integrated communications agency with a strong social media presence that specializes in creating campaigns to boost public knowledge and trust in the government. Headed by Secretary Martin Andanar, PCOO is fulfilling its mission to be the primary vehicle for consciousness raising, constituency building, and social mobilization in support of the policies, programs, and projects of the presidency. This year, PCOO has already launched several integrated campaigns to heighten the citizens' awareness on the administration's programs and achievements, namely Dutertenomics,
What started as a forum with top economic and infrastructure officials is now an international campaign to showcase the Duterte administration's projects, policies, and progress in achieving economic growth and development for the country. In order to combat inaccurate statistics and fake news, PCOO has produced Real Numbers PH, in coordination with various government agencies to ensure that Filipinos and the international community are informed with data that is correct and validated. ASEAN 2017, a global campaign to increase awareness, understanding, and appreciation of the Association of Southeast Asian Nations purpose, the Philippine chairmanship, and its rich 50-year history. It is going to be an exciting second half of the year, as we are set to launch a full lineup of platforms and programs such as Salam Digital TV, the new Philippine News Agency, the relaunching of Radyo Pilipinas as we celebrate 70 years of Philippine broadcasting service, the launch of FM1, groundbreaking of the PTV Mindanao Broadcast Hub, and many more. At a time where misinformation is used to sow divisiveness and vilify public perception, we, the Presidential Communications Operations Office, are committed to work hard in enriching the quality of public discourse on all matters of governance for a well-informed and enlightened citizenry that is proud of our Filipino heritage and realities. Mabuhay sa inyong lahat. Daghang salamat. PCOO, setting the real narrative of our nation. So yun po ang mga ginagawa natin sa PCOO. Marami pa iba. Nabanggit nga pala yung Salam Digital TV. Yes, sir. At we are launching it this first week of July. And by the way, we are also launching the PTV Davao station ngayong June 12 or 13. Ba, malapit na po yan, sir. PTV Davao. PTV Davao, dahil doon gagawin yung Mindanao Hour Davao Communication Center. Yung press briefing sa Davao, sa Mindanao, doon gagawin. So si Ernie dito sa Malacanang at yung Maranao spokesperson, yung doon sa Davao. Thank you, sir. Okay, so yan po ang PCOO. Yan, oh. At ngayon, meron po tayong makakausap na Meron mga na. ka-DDS natin. Isa po ay nasa Hong Kong. Hong Kong. At isa po ay nasa Japan. Okay, so, ka-DDS, Niel de Mesa, are you there? Hi, kamusta? Ayan po. At, ayan Hi, po. Martin. Ayun, Good si Jimmy. evening. Hello, Jimmy. Good evening. Si Jimmy. Magandang gabi po, Jimmy. Belated happy Nandito po kami birthday. nila Jimmy, si Paula, nandito rin po sa Hong Kong dahil magkakaroon po ng gathering. Yes, since recorded ito, ang gathering mamaya, Sunday. Ano bang merong gathering dyan para sa mga ka-DDS natin, Neil and Sir Jimmy? Magkakaroon ng isang DDS gathering sa Edinburgh Place tomorrow. Ano ba date tomorrow? June 4. June 4. Namin ng 300 to 400 DDS supporters will be there sa Edinburgh Place. Malapit yun sa General Post Office. So, yun yung makasaysayang lugar kung saan nag-rally din dati ang Mocha Girls. Oo nga. Kung Nag- saan talagang libo-libo yung mga supporters napakadaming ni pumunta PRRD. tapos nagkasabay yung kasi we were supposed to go to Japan. Yes, sir. Kasi 'di ba si Pangulong Duterte ay dapat pupunta ng Japan, Yes, yes. Pasan Nikkei, pero hindi nga natuloy dahil sa nangyaring Sa Marawi. Marawi. So ibig sabihin sila ni Dre kasama si Senator Cayetano mamaya bukas. Hindi po. I think Ibang mga activity 'yon. ibang activity po yon ng ating mga ka-DDS sa Japan. At si ka-DDS Niel, sila Sir Jimmy, Sa Hong Kong. Paolo, nasa Hong Kong. Merong event ngayong gabi, ngayong hapon. Para sa June 12 to, advance yung celebration nila. Hindi naman. Parang ganon. Yes, sir. So, ito po ay DDS gathering din po sa Hong Ang Kong. saya naman nila. Oo, kaya ngayon, dahil Sunday ngayon yung event at i-share po natin live streaming through Facebook. Iyon. Doon nga po kami nanggaling sa Hong Kong at nung panahon ng kampanya, talagang landslide na nanalo si PRRD doon, sir. Sa Hong Kong. Dahil nga 'di ba
concert ka doon sa Hong Kong, Oh, tapos katabi pinagkaguluhan kayo, tapos yung katabi ninyo, Nag-zumba. Kasi 50 lang sila, sir. easy. Ikaw naman. Totoo naman yun, sir. Ganun ba? Pero kaya makasaysayan, sabi ni Jimmy, Opo. yung celebration sa Hong Kong. Yes. Ay, andyan pa ba sila? Ma'am, mga Duterte Amazing Ninjas. Ninja. Amazing Duterte Ninjas. Baliktad. Amazing Duterte Ninja. Ninja ray mo patay ninjo. So, ma'am, kamusta We po? are the, the intelligence for the president in Japan. Wow. Parang si Yoko Ono nakita ko ah. Si Yoko Ono ba yan? Yoko Ono. Yoko Dos. Okay. So, ayan po, DDS Hong Kong and DDS Japan. Okay, unahin po natin ang Hong Kong. DDS Hong Kong kindly invite yung mangyayaring event tonight because this is played on a Sunday morning. Paki-invite sila, Niel, sa gathering tonight sa Hong Kong. We're inviting everybody from Hong Kong, mga DDS supporters dito sa Hong Kong. Magkita-kita po tayo sa Edinburgh Place or Edinburgh Place for some people. That's how they pronounce it. Dito po sa Hong Kong, yun po yung makasaysayang lugar kung saan po naging viral ang Mukha Girls din nung panahon ng kampanya na hanggang ngayon ay naaalala pa rin natin at hindi natin makalimutan. Historic po yan. So, ngayon, gugunitain po natin. It's more of like a celebration din of sorts. Magsisimula po yung gathering ng 10 a.m. So, support Philippine sovereignty. Yan po ang aming pamagat para sa event. Trust in the Philippines. Kaya lang po namin in English is because we're trying to address the international media na wag na tayong pakialaman. Ayan po. So, ngayon na pala yan, 10 a.m. 10 a.m. mga gathering po sa Hong Kong. Thank you, thank you. 7 p.m. And now po, Thank you, DDS Duterte. Japan, Andre. Hello, Secretary Oh. Secretary Martin. These are Duterte Amazing Ninjas po dito sa Japan. And there is gathering for today, Roppongi, right? Today, Roppongi. 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 Yeah, Roppongi. Madaming Filipinos yan. Today, no, okay. Today, we're gathering Filipinos who are supporting the president, and we are calling ourselves the Amazing Duterte Ninjas. And then we have a meeting with Andre and Suzette, all from Davao. Yeah. Thank you. We have invited the members of the group to come and talk to you. Thank you, ma'am. Okay, thank you, DDS Japan. Thank you, DDS Hong Kong. Ayan po, Sir Mart. Ayun. At, Sheshe. Sheshe, arigato. Arigato gozaimasu. Ayan po, so, kita-kita naman na nagkakaisa ang mga supporters PRRD. Konnichiwa. Okay. Ngayon, Sir Mart, meron tayong tinatawag na Dulaang Duterte Special. Bago yan ah. Bagong-bago. Ano yan? Parang ano ba yan? Parang maalaala mo kaya? Ito po ay kwento ng pagbabago, Sir Mart. Parang Chadeli. Ano yun? Ano yun? Panahonan. Kunwari ka pa, di Tagal. mo alam. Hindi ko talaga alam, Chadeli. sir. O yung binabasa yung problema. Parang Dear dear. Chadeli. Okay. At pakinggan natin ang kwento ng isang asawa na nalulong sa ipinagbabawal na droga hanggang sa dumating sa puntong napabayaan niya na ang kanyang asawa at anak. Nako, ayoko niyan. Ano na lang kaya ang magiging kapalaran ng mag-anak? May pag-asa pa kayang magbago ang isang taong lunod sa madilim na halusinasyon? At ito ang buhay ng ating first sender na si Manuel. Roll it. Dear Ate Mocha, ako po si Manuel, 32 taong gulang at nakatira sa Tondo, Manila. Dati po akong drug addict na nagbagong buhay na ngayon. Nais ko pong ibahagi ang aking istorya para makapagbigay ng inspirasyon sa iba. Binata pa lang ako nang natuto akong gumamit ng ipinagbabawal na gamot dahil sa impluwensya ng aking mga barkada. Sa kwarto ng kaibigan naming si John kami nagse-session dati. Nagsimula sa patikim-tikim nung una hanggang sa ito'y hinahanap-hanap ko na. Mga tol, bukas ulit ha. Magkakating na lang ako ulit o kaya hindi na ako papasok. Sige lang, tol. Basta wala sila airmat, walang problema. Kaya lang,
Ilang araw ka nang absent. Baka hanapin ka na ni ma'am. Makakarating pa yan sa nanay mo. Hindi yan. Basta kunwari, papasok ako para siyempre may baon. Tapos, dito na ako didiretso sa inyo. Ayos. Tumagal ng 2 taon na ganito ang araw-araw na buhay ko. Dahil sa madalas na pag-a-absent, napilitan akong mag-drop sa eskwela. Wala namang nagawa ang mga magulang ko nung magdesisyon akong ayoko nang mag-aral ulit. Hanggang sa nakilala ko si Vanji. Naging mag-asawa kami at nagkaanak. Sandali kong nakalimutan ang pagdodroga at iniwasan ko rin ang mga kabarkada ko dahil tatay na nga ako. Manuel, tol! Kamusta? Long time no see, ah. Okay naman ako, tol. Eto, tatay na. Ikaw, kamusta na? Ganun pa rin, tol. Dalaw ka naman sa bahay. Tagal mo nang hindi napunta, eh. Sige, tol, puntahan kita minsan pag may time ako. Binisita ko isang araw si John sa bahay nila at nalaman kong hindi pa rin pala siya tumitigil sa pagdodroga. Sa kapipilit niya sa akin, muli akong tumikim at mula noon, naging adik akong muli. Napabayaan ko ang trabaho ko at halos wala na rin akong naibibigay kay Vanji dahil nauubos ang pera ko sa drugs. Hanggang sa nalaman niya ang tungkol sa aking bisyo na madalas na dahilan ng aming pag-aaway. Ito lang ang kinita mo sa 2 linggo, Manuel. Kulang pa ito pabili ng gatas ng anak mo eh. O baka naman nauubos na naman ng pera mo dahil sa pagbibisyo. Mahal. Ano ka ba naman, Manuel? Paano mo kami bubuhayin kung ganyan ka? Maawa ka naman sa anak mo. Sinubukan kong iwasan ang pagbibisyo, Ate Mocha, pero sadyang marupok ako, kaya nagpatuloy ang dati naming gawain ni John. Hanggang sa nawalan ako ng trabaho dahil madalas akong hindi nakakapasok. Naging mainitin din ang aking ulo. Madalas kong napagbubuntongan ng galit ang aking asawa kapag wala akong pambili ng droga at hinihingan niya ako ng pera. Manuel, wala nang gatas si Ivan. Saan na tayo kukuha ng pambili? Paano na tayo ngayon wala ka ng trabaho? Ikaw naman kasi. Kung hindi ka sana bumalik sa bisyo mo, edi maayos sana ang buhay natin ngayon. Pwede ba, Vanji? Tigil-tigilan mo nga ako. Rinding-rinding na ako, kakahingi mo ng pera sa akin. Wala nga eh, wala. Naintindihan mo ba? At yung anak mo, mabubuhay yan kahit tubig lang. At kung ayaw mo na sa akin at di ka na makatagal, edi lumayas ka. Problema ba yon? Hayop ka, Manuel! Bakit ba ikaw ba ang napangasawa ko? Sana hindi nila kita nakilala. Araw-araw kaming nag-aaway ni Vanji. Tuluyan ko na silang napabayaan ng aming anak. Isang araw, dumalaw ang best friend ni Vanji na si Emma. Nagtatrabaho siya bilang social worker sa lugar namin. Tao po. Nandyan po ba si Vanji? Emma, ikaw ba yan? Ikaw nga, halika, pasok ka. Naman, sino pa ba, Bes? O ano, kamusta ka na? Kamusta na ang inaanak ko at saka si Manuel? Eto. Okay naman kami. Sigurado ka ba, Bes? Bakit ganyan ang itsura mo? Daig mo pa yata ang 10 ang anak sa pamamroblema. May nangyari ba, Bes? Si Manuel kasi, Emma bumalik na naman sa biso niya. Ngayon, nawalan pa siya ng trabaho. Hindi ko na nga alam kung paano kami ngayon Ganun ba? Naku, Bes, kung mayaman lang ako, kukunin ko kayo ni Ivan. Kasi alam mo naman, hindi naman kalakihan ang sweldo ko. Alam ko naman yun. Naintindihan ko naman yun, Emma. Alam mo, Bes, hindi pa huli ang lahat para kay Manuel. Tumutulong ang gobyerno sa mga drug dependents na gustong magbagong buhay. Bakit hindi mo siya iparehab? Rehab? Pambili nga ng gatas at diaper, wala Pang-rehab pa kaya? Pwede naman tayong mag-inquire. Kung may bayad naman, di tutulungan ko kayo. Yun man lang magawa ko para sa inyo ni Ivan. Naku, nakakaya naman sa'yo, Emma. Wala yun. Gusto ko rin namang umayos ang buhay ninyo. Para naman ikaw others. Ano ka ba naman, Bes? Salamat, Emma, ha. Alam ko namang maasahan kita Sige, kausapin mo si Manuel mamaya. Sana makumbinsi mo siya para sa kanya rin naman yun. Nang gabing yon, kinausap ako ni Vanji tungkol sa suhestyon ni Emma. Nag-isip-isip ako sandali dahil natatakot akong makulong. Ngunit dahil sa pagmamakaawa ng aking asawa at dahil na rin sa aming anak,
napapayag din ako ni Benji. Kinabukasan, binisita ko muli si John sa kanilang bahay upang inganyohin siyang sumama sa akin na magparehab at magbagong buhay. Tol, ano ba yung pinagsasabi mo? Gusto mo bang magpakamatay? Pre, gusto ko na magbagong buhay. At gusto ko ikaw rin. Para sa'yo rin naman tong ginagawa ko eh. Huwag mo nang hintayin umabot sa puntong mawala rin yung mahal mo sa buhay. Alam mo, ang laki ng pagsisisi ko nung napabayaan ko yung mag-ina ko dahil sa mga kalokohan ko. Hindi pa huli yung lahat, John. Gusto mo ba? Habang buhay ka na lang ganyan? Tol, masaya ako sa buhay ko. Ayoko na mga ganyang drama. Hindi pa naman ako sumasabit sa haba ng panahon ng paggagamit ko. At isa pa, hindi madali para sa akin na iwan ng bisyo ko. Kung gusto mo, ikaw na lang. Good luck na lang sa'yo. Kahit anong pagkukumbinsi ang gawin ko sa kaibigan ko, hindi ko siya napilit sumama sa akin. Ganun pa man, itinuloy namin ni Vanji ang pagtatanong tungkol sa rehabilitation programs ng pamahalaan para sa mga nais magbagong buhay. Magaling na ako ngayon, Ate Mocha. Nakalabas na po ako ng rehab at sinusubukan ko ng punan ang lahat ng mga naging pagkukulang ko kay Vanji at kay Ivan na 5 years old na ngayon. Nakahanap na rin ako ng trabaho sa call center. Okay na kami ng pamilya ko. Pero sa kabila ng lahat, bigla akong naalala si John. Hindi ko maipahayag ang saya na nararamdaman ko buhat ng ako'y magbagong buhay. At gusto ko ring maramdaman ng kaibigan ko. Pinuntahan ko ulit siya sa bahay nila, umaasang may hikayat ko pa rin siyang magbago. Uy, Tol, kamusta? Long time no see ah. Ito, Tol, ganun pa rin. Mas high pa kaysa sa Mount Everest. Oy, mga paps, sindihan nyo nga ako ng kasang lima dyan. Nandun sa bulsa ng pantalong ko. Tol, hindi ako mapalagay sa'yo, kakaisip sa'yo. Hindi ba nabalitaan yung mga nahuli ng pulis ng nakaraang linggo? Nag-aalala ako sa'yo, Tol. Umuho ka na. Panig ka, tutulungan kita. Ano ka ba naman, Manuel? Di mo ba nakikita? Masaya ako sa ginagawa ko, Tol. Mga cool at astig lang ang gumagawa na ito. Di ba, mga paps? Di mo ba namimiss, Manuel? Tara na. Sama ka sa amin kahit isang singhot lang. Tigilan mo na nga yan, John. Tignan mo nga yung sarili mo. Ano nangyari sa'yo? Kailangan mo ng tulong ko. Nandito ako. Let me help you. Yabang mo naman. Alam mo naman kung ano na yung narating mo. Kung ayaw mong tumira, umalis ka dito. Hindi kita. Uy, mga pare! May pulis! Sibat na! Mr. John Manalastas, ikaw at ang mga kasama mo dito ay hinuhuli sa kasong possession of illegal drugs. Marami na kaming natatanggap na sumbong tungkol sa paggamit nyo ng pinagpapawal na gamot. Teka! Anong karapatan nyo magpunta dito? Wala akong ginagawang masama. Huling-huli na po kayo sa akto, sir. Sumama na lang po kayo sa presinto at doon magpaliwanag. Hindi. Hindi ako sasama sa inyo. Sir, baba nyo pong baril nyo. John, Tol, magunis dili ka. Pwede natin pag-usapan to. Sumuko ka na. Para sa ikapabuti mo rin yan. Tutulungan kita. Hindi nyo ako mahuhuli. Mami po nung kalaro ko, may narinig daw silang malakas na putok. Doon daw sa kabilang kanto, parang malapit daw po ata sa bahay ni na Tito John. Eh anak, saan ka ba nanggaling? Nasaan ang papa mo? Hindi naman po ako nalayo. Sa labas lang kami. Naglaro ni na Teteng, si Papa po. Nakita kong lumabas. Kanina pupunta lang daw po kina Tito John. Anong sabi mo, anak? Naku, ang papa mo! Ano na kaya ang naging kapalaran ng magkaibigan? Huli na ba ang lahat para sa magkaibigang Manuel at John? Alamin natin sa pagpapatuloy ng ating kwento sa susunod na linggo. Sa mga gusto pong mag-share ng kanilang kwento ng pagbabago, just message us at Radio Television Malacanang Facebook page o sa RTVM Facebook page kung meron kayong mga gustong ibahagi na kwento ng inyong buhay. At dito po muna tayo magtatapos ang ating programa. Sana po ay naliwanagan tayong lahat tungkol sa mga proyekto at iba pang adhikain na handog ng pamahalaang Duterte para sa ating lahat. Nais din po nating pasalamatan ng PCOO, RTVM, Radio Pilipinas, TBD.
At para po sa ibang impormasyon, patuloy nyo pong i-follow ang PCOO and RTVM Facebook pages, RTVM YouTube channel, rtvm.gov.ph, at syempre yung page ni Secretary Martin Andanar. Martin M. Andanar sa Facebook page. At Mocha Uson Vlog, Facebook page, at Mocha Uson naman sa Twitter. Sa inyong lahat po na nakatutok ngayon, maraming salamat po sa pakikinig. At hanggang sa muli, ako po si Mocha Uson. Ako po naman si Martin Andanar. At ito po ang The DDS Podcast. Maraming salamat po. Mula sa palasyo, straight from the palace, two of the most trusted DDS voices have joined forces para ihatid sa inyo ang mga kwento sa likod ng balita. Unhampered, unadulterated, exclusive, behind the scene. Exclusive behind the scene. Programang para sa masa. Ang DDS Podcast. Mula sa palasyo, straight